The Secretary of National Defense, the Honorable Voltaire T. Gasmin, will now introduce our guest of honor and commencement speaker. Mga kababayan, ang punong pangkalahatan ng Sandatahang Lakas at Pangulo ng Republika ng Pilipinas, kagalang-galang Benigno S. Aquino III. Voltaire. Cadet Second Class Carino, kindly give the troops tikas pahinga. Vice President Jejo Marbinay, Ambassador Bill Tweedle, Secretary Voltaire Gasmin, Secretary Serene Almendras, General Manuel Bautista, Lieutenant General Catalino Larry del Cruz, Vice Admiral Jose Luis Alano, Major General Hernando Delfin Carmelo Iriberi, Vice Admiral Rodolfo Aisorena, Major General Oscar Lopez, Colonel Tirso Dolina, Retired Major General Jose Solquillo, Congressman Nicasio Aliping, Congressman Sherwin Gatchalian, Governor Nestor Fongwan, of course, Governor Joey Salceda, Mayor Bobon Perez, members of the Foreign Armed Forces Attaches present, Unified Commanders, other flag officers, and men and women of the Armed Forces of the Philippines, PMA Siklab Diwa Class of 2014 and the Cadet Corps Armed Forces of the Philippines, families and friends of the PMA Siklab Diwa Class of 2014, fellow works and government, honored guests, mga minamahal ko pong kababayan, magandang tanghali na po sa inyo lahat. Ngayong araw po, tumatawid ang ating mga kadete patungo sa pagiging opisyal ng ating uniformadong hanay. At bilang mga pinuno, mabigat ang tungkuling nakaatang sa kanilang mga balikat. Ayon nga sa ating saligang batas, ang Sandatahang Lakas ng Pilipinas ay tagapangalaga ng sambayanan at ng Estado. Po nito ay siguruhin ang ganap na kapangyarihan ng Estado at ang integridad ng pambansang teritoryo. Tanging sa mga uniformadong hanay ngang tulad ninyo, ipinagkatiwala ng Estado ang pagtataglay ng mga armas. Kaya naman inaasahan sa inyo na gamitin ito hindi para abusuhin at maging kasangkapan ng karahasan, kundi upang pangalagaan at proteksyonan ang ating kapwa at bandila sa lahat ng pagkakataon. Buo ang kumpiyansa kong isasabuhay ng lahat ng kasapi ng Class Siklab Diwa ang prinsipyong ito at mananatili kayong tapat sa inyong sinumpaang tungkulin. Batid ko nga po, dangal ang isa sa mahaligi ng institusyong ito, ang dangal ng pagiging kawal, ng pagsusuot ng inyong mga uniforme at ng pagsaludo sa ating bandila. Ang dangal ng pagkakaroon ng isang sandatahang lakas na talaga pong nabawi na ang paghanga at tiwala ng ating mga mamamayan. Kaya naman ang hamon sa ating lahat, kung tungkulin nating pairalin ang honor code sa loob ng institusyong ito, panindigan din natin sana sa labas ng PMA. Kung bawal magsinungaling sa klase at sa kapwa kadete, di ba't hindi rin dapat hayaan ang sinuman, kapwa man sundalo o karniwang mamamayan na linlangin at paikutin ang kapwa at ang saligang batas. Kung mahigpit na itinatakwil ang pandaraya sa mga pagsusulit, iwasan din sana ang panalamang sa procurement ng mga armas at kagamitan. Kung may parusa ang pangungupit ng gamit sa kaeskwela, tumulong din kayong panagutin ang nagnanakaw sa pondong pinagpawisan ng taong bayan. Apat na taong kayong hinubog ng institusyong ito upang isabuhay ang kagitingan, integridad at katapatan. Subalit, saka pa lamang magsisimula ang tunay na mga pagsubok sa pagiging kawal paglabas ninyo rito sa Fort del Pilar. Gaya ng mga nauna sa inyo, haharap kayo sa sangandaan, susubukin ang inyong prinsipyo ng ilang mapanlamang.
Sisilawin nila kayo ng yaman at kapangyarihan. Bilang Commander-in-Chief, umaasa akong kung gaano ka-automatic sa inyo na ilapat ang teorya at taktikang inyong natutuhan sa tunay na bakbakan ay sarinsanang tatag ng inyong prinsipyong itakwilang mali at pumanig sa katwiran. Dahil higit sa anumang yaman at kapangyarihan, ang pananagutan at integridad ang dinadakila ng ating mga boss. Di ba't kapag hinayaan ninyong apihin ang karapatan ng taong bayang sinumpaan ninyong protektahan at paglingkuran, hinayaan ninyo na ring apihin at yurakan ang inyong mismong karapatan. Batid ng inyong gobyerno, nakabahagi kayo ng lipunang inyong pinoprotektahan. Ang pangangailangan ng karaniwang mamamayan ay sa ring pangangailangan ng ating mga kawal ng bayan. Bukod pa ito sa inaasahang makagamitan na dapat pong hawak ninyo sa pagtupad ng inyong tungkulin at sa pagtugon nga po sa mga pangangailangan ito, ang masasabi ko, malayo na tayo sa nagis ng sistema kung saan ang mismong nasa frontline na napagtatanggol sa bayan ay sila pang huling natututukan ng pamahalaan. Ang hangad po natin, bigyan lakas din kayo ng paunlarin ang inyong sarili at inyong pamilya. Patuloy tayong naglalatag na mga hakbang upang hindi kayo mapag-iwanan ng panahon sa kasanayan bilang sundalo at sa kakayahang ang magandang kinabukasan. Tingnan na lang po natin ang mga rifling ginagamit ng ating kasundaluhan. Panahon pa raw ng Vietnam War ang marami sa mga ito. Ang good news, 63,000 na rifle para sa sandatahang lakas ang inaasahan nating mapa sa kamay na ninyo sa mga susunod na buwan. Sa pamamagitan nito, mapapagretiro na natin sa wakas ang mga rifling ginagamit na ng ating mga kawal bago pa naipanganak ang Siklab Diwa. Napapakinabangan na rin natin at ng ating mga kawal ang mga modernong barko, 8 Sokol Combat Utility Helicopters, 3 Navy Helicopters at iba pang makabagong sasakyan. Bukod rito, kasado na rin ang pagbili natin ng 12 lead-in fighter trainer aircraft para sa ating territorial defense operation. Target din nating makaronda na sa ating papawirin ang dagdag pang 8 combat utility helicopters na gagamitin din para sa search and rescue and disaster relief missions pagdating po ng 2016. Na rin ang bidding para sa pagbili ng 2 twin-engine naval anti-submarine helicopters. Bukod sa modernisasyon ng ating kasanduluhan, nariyan din po ang sinusulong nating programang Pabahay. Sa ngayon po, nasa 54,449 na abot kayang tahanan na ang ating naipagawa para sa mga membro ng ating mga uniformadong hanay. Naghahanap po yata si Governor Salceda ng parte ng Albay doon. Darating tayo dyan, Joey. Sa pagsasanib puwersa naman ng Department of Agriculture, Department of Agrarian Reform, Department of the Environment and Natural Resources, Department of the Interior and Local Government, the Department of National Defense. Umuusad na rin ang ating programang pangkabuhayan para sa ating maaktibo at retiradong kawal. Sa proyektong ito, ang mga lupain sa 3 kampo militar, sa Fort Magsaysay sa Nueva Ecija, sa Camp Kibaritan sa Bukidnon at sa Camp Peralta sa Capiz ay magsisilbing bukal ng kabuhayan ng mga sundalo, gaya ng plantasyon ng kawayan, kape, kakao at palm oil. Tunay pong sa pag-ekonomiya ng bansa, mas nabibigyan tayo ng pagkakataong suklian ang serbisyo ng ating mga kawal ng bayan. Sa huli, malinaw po ang naghatid sa atin sa puntong ito. Ang kahandaang ialay ang ating sarili para sa kapakanan ng mas nakakarami. Sa bawat transaksyong papasukin ninyo bilang mga pinuno, nananalig akong hindi matitinag ng tukso ang inyong prinsipyo. Sa panahon ng kaguluhan o matinding delubyo, alam kong magsisilbi kayong sandigan ng lakas at katatagan ng sambayan ng Pilipino.
Sa panahong malapit kayo sa peligro at malayo sa inyong pamilya, umaasa akong mangingibabaw ang inyong tibay, profesionalismo at tiwala sa poong may kapal. Ito po ang panawagan ko sa bawat kasapi ng Class Siklab Diwa. Itaas pa ninyo ang antas ng paglilingkod at integridad ng ating sandatahang lakas. Tiwala akong sa mga susunod na pagsubok na haharapin ng ating bansa, nariyan ang mga sundalong ikararangal ng lahing bayani sa diwang wagas. Nagmamalasakit, nagsisilbi, at kasama nating humakbang. Tungo po sa pangmatagalang kapayapaan at kaunlaran para sa lahat. Maraming salamat. Matapos sa inyo lahat. Motik po natin nakaligtaan. Pinaalala po ng Secretary of National Defense at saka ng PMA Superintendent. In observance of the time-honored tradition of the Philippine Military Academy on the occasion of the graduation of PMA Siklab Diwa Class 2014, I, Benigno S. Aquino III, President of the Republic of the Philippines and Commander-in-Chief, Armed Forces of the Philippines, hereby pardon all outstanding punishments of the underclassmen, second class, third class, fourth class of the Cadet Corps of the Armed Forces of the Philippines as recommended by the Superintendent PMA effective today. Granted this 16th day of March in the year of our Lord, 2014, at the PMA, Fort General Gregorio H. Del Pilar, Baguio City.